healthy relationship talaga. Ang daming bagay na nagagawa talaga ng pagmamahal. Well, I discovered na sobrang genuine niya. I'm lucky to have him. Love is not always loud. Love can heal a person. Na para daw kaming hinugot sa libro. Ang laking opportunity and ang laking blessing talaga niya for us. There's no room talaga for na pometics or i-take for granted yung project. Sobrang thankful kami sa support. Well, honestly, parehas siya. Siyempre, exciting dahil ibig sabihin, may existing audience na yung story. Pero at the same time, may pressure din because readers already have their own version of Amy and Zeke in their minds. So, somehow we felt a responsibility to respect that while also bringing something authentic as an actor. Siyempre, hindi mo naman makakopy exactly yung nasa imagination nila. Pero ang goal namin was to capture the heart of the characters, kung bakit sila minahal in the first place. Sobrang nakaka-pressure. As in, kasi nung in-announce pa lang siya sa Araneta na magkakaroon ng adaptation, ang lakas nung naging reception sa audience. To the point na parang dun pa lang, nung in-announce pa lang, as in, pinag-usapan na talaga siya. Tapos, during that time, I remember na ang dami kagad ng mga tao na nagko-comment na kaming dalawa yung gusto nila. So parang, mapapatanong ka, parang bakit kami yung nakakita nila. So nandun kagad yung pressure na, oh my gosh, sure ba sila? Baka mamaya visually, parang visuals lang yung nakakita nila, kaya nila kami gusto na kami yung gumanap. What if kapag nakita na nila kami on screen and kung paano namin i-act out yung mga eksena, baka magka-problema. Inisip ko din yun eh. So parang malaking challenge talaga siya for us. So, hindi namin pinabayaan talaga pasukin yung characters kasi sobrang importante nun. So, malaking challenge na kailangan talaga makita ng mga tao na deserve namin na mailagay dito and na hindi sila nagkamali, na kami talaga yung napili nila. So, yun, nandun yung pressure, and pressure is good. Nakatulong talaga siya sa amin na mas hindi namin pabayaan, mas hindi kami pometics kasi ang laking opportunity and ang laking blessing talaga niya for us. So parang there's no room talaga for na pometics or i-take for granted yung project. When I was in high school, hindi naman ako like sobrang slowpoke or hindi naman ako sobrang parang hindi naman ako ganun ka-slow. Hindi naman ako like Amy talaga na sobrang gullible and parang ganun katatanga-tanga. Pero yung energy kasi naming dalawa, lalo na kapag I'm with my friends, I'm with my family, and kung paano ko view yung mga bagay-bagay sa buhay ko, parang hindi kami nagkakaiba. So parang naging naging tool ko din yun actually nung inaaral ko tong character. As in, sabi ko, paano ko kaya mapapalabas yung character naturally? Kailangan kasi talaga merong something inside you na kakapit dun sa character eh. So inisip ko mabuti na, okay, tama yung mga friends ko eh. Kasi nung kinuwento ko sa kanila about dito, parang sabi nila, parang ikaw yan no high school eh. Parang sabi nila gano'n. So parang nagka-idea ko na, parang kung paano ko tinitake yung mga challenges ko in life when I was in high school, kung paano yung perspective ko sa buhay, kung paano ko tinitreat yung life nung high school. So parang nakatulong siya na parang okay, kailangan ko lang maging ako ilang years ago. So yun, so may something personal din talaga yung pag-portray ko sa kanya kasi alam kong meron akong ako talaga na binigay dun sa character.
sobrang close niya sa mom niya because I'm really close with my mom. My mom lives with me. I take care of her. Nung kinuha na namin yung eksena na pinatay yung mom niya sa harap niya when he was 8 years old, sobrang, I felt so vulnerable. Parang hirap na hirap ako magpigil ng emosyon. And siguro yung pagiging serious niya about life. And at the same time, yung kulit side niya, lumalabas yun sa mga taong komportable siya. Yeah, and also, yung idea na hindi siya madaling mag-open up emotionally. Well, I discovered na sobrang genuine niya as not just a scene partner but also as a person. Si Ren, sobrang mapagbigay niyang tao and sobrang hardworking niya. Kaya rin siguro nag-work to kasi parang nung first time pa lang namin mag-meet, parang alam mo yung pakiramdam na she's one of us. Pares kami. And yun, kaya sobrang na-excited din ako kasi alam kong malayo yung mararating nito knowing na ganun din siya mag-grind and ganun din siya ka-serious sa trabaho, which is really important for me. Kasi somehow, kapag may scene partner ka or may ka-partner ka, it's like parang china-challenge nyo yung isa't isa in a good way. So naghihilahan kayo pataas. So when you inspire the person, your partner, di ba, may inspire siya sa mga ginagawa mo. So somehow pataas lang ng pataas yung bar na sineset nyo sa isa't isa, which is, really good. Nung nag-uumpisa pa lang kami, actually, nung hindi pa lang start yung taping, nakita ko kagad na very hardworking talaga siyang actor. I mean, very hands-on. Parang wala talaga siyang pinapalagpas na kahit na maliliit na details. So, na-inspire talaga ako doon. And doon ko talaga unang nakita na parang, okay, hindi pwedeng ibigay ko lang dito yung 50, 60, 70% ko. I really have to give my 100%. Kasi magiging unfair ako sa co-actor ko kung hindi ko ibibigay yung same amount of effort na binibigay niya. So, tama si Joseph. Kasi naging parang naging dahilan din yun kung bakit naghilahan kami dalawa pataas. And nakatulong talaga siya sa lahat ng eksena namin kasi iba yung pakiramdam kapag mararamdaman mo sa co-actor mo na very generous, na binibigay niya talaga. So meron ka ding maibibigay pabalik. And hindi lahat ng artista ganon. Parang kaya na-realize ko din na parang okay, sobrang I'm lucky to have him. Na siya yung kasama ko dito sa project na to kasi I don't think na mabibigay ko yung ganitong yung ganitong klaseng performance kung hindi rin ko nakikita or nararamdaman sa co-actor ko na binibigay niya yung 100% niya. And meron talaga siyang meron siyang nabibigay sa akin kada eksena na meron akong nailalabas sa character ko na kahit ako mismo nagugulat ako. So, it's it's very healthy relationship talaga as co-actors. So, yeah, kaya kaya ganyan yung kinalabasan ng mga eksena namin. What I said earlier, umpisa pa lang, feeling ko yung first day pa lang namin na nag-meet. Parang parang walang wall eh. Parang we just opened up like fully to each other. Kaya umpisa pa lang parang may trust and comfort na agad. And also, sobrang open kami sa communication ni Ren. Like lahat ng bagay na papag-usapan namin. So, pagka ganun yung taong kasama mo, alam mong safe ka eh. Especially with kilig moments and, yung mga vulnerable scenes. That's very challenging. But, I think, yung na-build namin na relationship, because of that, nagiging madali siya. And at the same time, mas, it becomes less challenging. Kasi I think, sobrang important nun kapag, yung comfortability mo as an actor with your co-actor. Lalo na po sa part ko kasi
Ako yung babae. So parang pagdating sa mga kilig-kilig scenes, lalo na sa characters namin, mas makikita kasi kay Amy yun. So, ang gaan lang for me na parang hindi ko kailangan mag-try too hard para mapakita yun sa mata ko. Kasi ang laki ng mata ko, 'di ba? So parang kung kailangan kong kiligin sa eksena, kailangan talaga makita yon. And kung pipilitin ko yung sarili ko, makikita din na pinipilit ko lang. Kasi nga, ang laki ng mata ko. So, malaking bagay na naging comfortable talaga ako sa kanya. And, so umpisa pa lang ng lahat-lahat ng to, na-build talaga yung trust namin with each other. So, kapag may mga ganitong eksena, hindi talaga ako nahirapan. Ako din kasi yung tipo ng artista na kailangan totoo yung nararamdaman ko para mas makita ng audience and tumago siya sa screen. Mas maramdaman nila na totoo, na genuine, and yun talaga yung pinaka-goal ko palagi, na kailangan makita ng mga audience na totoo yung nafe-feel ko. So, dahil nakikita ko sa kanya and nararamdaman ko sa kanya na safe ako, I guess, and yun doon ako 100% sure. As in, nararamdaman ko talaga every time safe ako. Kaya pag may mga ganitong eksena, parang hindi na ako nag-e-effort. As in, kusa siyang lumalabas. Kusa, alam mo yung parang feeling na nakikita ko nga sa mga eksena na, hala, okay, nag-spark yung eyes ko. So, I guess, naramdaman ko yon genuinely. So, ang swerte ko lang na hindi ako nahirapan and ganun ka-generous yung co-actor ko. Napaka-importante ng mga kilig scenes. As in, sobrang importante niya talaga kasi nga rom-com siya. So, yun, maswerte ako na si Joseph yung kasama ko dito kasi hindi mo kailangan mag-try too hard. I think Zeke loves very protectively. He shows love more through his actions than his words. In some ways, similar ako doon because I also believe consistency and presence matter more than, sweet words. Pero unlike Zeke, I think mas open ako mag-express emotionally in real life. Yeah. Ako siguro yung part na similar kami sa part na ako yung tipo ng tao na hindi nagiging dahilan yung flaws ng isang tao para i-judge ko siya or hindi ko mahalin. Parang ganun. Parang lagi akong hindi lang in a romantic way. Parang ako yung tipo ng tao na lagi ako nagbibigay ng chance talaga sa lahat ng tao. Na, alam mo yun, parang lahat ng tao may chance na mahalin kahit sino pa sila. Kahit na despite of their flaws, kahit gaano pa ka-flawed yung isang tao, parang ako yung tipo na hindi yun magiging hadlang para hindi ko intindihin, para hindi ko tanggapin, para hindi ko mahalin yung isang tao. Parang yung pagiging understanding ko and Amy siguro, yeah, may ganong similarities. And yung pagiging, I guess yung pagiging genuine, yung ganong genuine love talaga when it comes to her friends, family, hindi lang sa love life, parang we're the same eh. Parang ganun ko din pinoprotektahan yung mga taong mahal ko at ganun ko kapoprotektahan yung taong mas mahal ako. Parang ganun. Kasi parang katulad ni Amy, parang yun din yung yun yung pinaka nagpapaikot din talaga sa mundo ko. Parang lahat ng bagay gumagaan kapag may binibigay kang pagmamahal sa ibang tao at meron din sila nabibigay na pagmamahal sa'yo pabalik. Parang ganun. Episode 6 talaga. Yung sa honeymoon, yung sa EK. Kasi, lahat naman ng episodes, makikita mo naman na nakakakilig siya. Tapos halos lahat ng pwede mo mararamdaman mo. Pero, episode 6 hits different talaga. May something siya sa akin. Ewan ko, siguro din, during that time, parang, I
don't know, parang nung napanood ko siya, hindi lang ako basta kinilig eh. Parang na-teary-eye ako na, oh my God, we're so happy. And sobrang genuine na parang mararamdaman mo na parang ang saya-saya ng dalawang taong to. Tapos ang saya ko para sa kanila. Parang ganon. May na-feel akong ganon na parang maiyak ka kasi ang saya nila. Kaya yeah, one of my favorites so far. As Zika, parang hindi ko naramdaman siguro as a viewer, sobrang nakakakilig yung episode 6. But as Zeke, parang mas naging emotional siya doon. So I would say for me, yung parang ako naapektuhan and kinilig ako, siguro yung episode 3. Nung sinabi niya yung pangalan yung ibig sabihin ng pangalan ng pusa. Kasi nagalit si Zeke about, sabi niya parang, di ba, parang Emil, what the hell is Emil? Parang ganun. So nag-walk out siya, tapos sinabi niya, yun yung combination ng pangalan natin, Zeke and Amy. Kaya Emil. So nung tinake ko yun, parang naramdaman ko talaga yung parang may butterfly sa stomach mo. And yeah, for me, bilang si Zeke, parang dun ako pinaka na kinilig. Meron kaming favorite scene. Same kami na yun. Yeah, mga episode 13, pero yun talaga yung it's gonna hit hard. Kasi yun yung I feel like that's the heart of the book. Yeah, I think yun yung climax talaga ng book. To be honest, for me, love is not always loud. Sometimes love is all about patience, understanding, and choosing someone even during difficult times. Yeah. Kasi ang complicated ng storya ni Amy and Zika. But then again, if you really love the person, you're gonna choose her or him no matter what. So this project also reminded me that real connection happens when people allow themselves to be vulnerable with each other. Kasi nung una, ramdam ko yung wall ni Zeke na parang mainitin ang ulo niya, parang palagi siyang galit. But then, when Amy came, every time I see her, parang may soft spot. Easy talaga kay Amy. Yeah. I agree. Same din. Love can heal a person talaga in ways nothing else can. Yun talaga. Ang daming bagay na nagagawa talaga ng pagmamahal. Love wins. Sobrang daming bagay na nagagawa ng love. Ako po, kasi lagi akong tumitingin talaga sa TikTok, ganyan, sa Twitter. And sobrang grateful ko dun sa mga fans talaga na araw-araw meron silang entry. Ang dami nilang ina-upload. And hindi lang to basta yung mga edit na parang kina-capture lang nila yung mga scenes or mga photos namin. Nag-e-effort talaga sila. So makikita mo kung gaano ka-genuine yung mga tao na i-show yung love and support nila sa show. And para sa akin, parang napakalaking bagay nun. Ang laking-laking tulong talaga sa amin nun para ma-promote yung show, para mas makilala pa yung show ng ibang mga tao, lalo na yung mga non-readers. So we're very grateful na may mga ganitong klaseng supporters na mula umpisa hanggang ngayon, kahit na episode 7 pa lang kami this week, parang todo sila 100% talaga yung support nila. Hindi mo lang sa makikita, mararamdaman mo talaga everyday. May mga Twitter parties sila, lagi kaming trending, every Saturday trending palagi. So sobrang grateful and sobrang happy ko na may mga ganitong tao ngayon na sumusuport at nagmamahal sa show namin. Yeah, I agree with Ren. To be honest, umabot ako sa point na siguro sa sobrang palaging ang dami ko nakikitang videos and na-enjoy ko na siya. Parang sobrang in character ni Zeke and Amy. Umabot na ako sa point na nagsisearch na ako Joseph and Ren sa search bar. So,
Ang galing nila, grabe. So, just really thankful and grateful for the fans kasi hindi naman magiging ganito to kung hindi rin dahil sa kanila. So, sobrang thankful namin from the bottom of our hearts. Ikaw mag-explain. Um, Oo nga, bakit nga Joseph? Ba't may ganun? Hindi, matampuin kasi si Rennie. So, Oh my God. wala, parang I just felt like, posting like a poet. And hoping na mabasa niya kasi minsan dito nag-check ng mga post ko eh. So, yeah, I just, nagulat na lang ako na grabe yung naging reaction ng fans. And about the TikTok live, hindi, it's my first time doing TikTok live. So, as in, kinakapa ako siya, nagtatanong ako dun sa mga co-actors ko, paano ba to? And then, I just, somehow, I enjoyed it. And then, sabi ko dun sa kasama ko na tawagin si Ren. And yun nga, nung pumunta siya, sobrang daming nag-react, ang daming, na-enjoy yung TikTok live namin. So, yeah, I really felt na meron talagang something sa team up namin. That's why I'm very thankful na, na tinatanggap kami ng ganun ng mga fans and ng mga tao. And ako, honestly... Explain mo daw. Hindi, kasi may mga bagay-bagay talaga na sabi na lang yon. Okay. Kami na nagkakaintindihan dun sa part na yon. Pero genuinely and honestly, sobra kong na-appreciate si Joseph pagdating sa mga bagay na kapag sa mga ganong pagkakataon na kailangan mo ng reassurance, kapag kailangan mo ng comfort, and kapag kailangan mo ng yung ma-remind ka lang ng mga bagay-bagay na, lagi siyang gumagawa talaga ng way. Hindi lang basta-basta maliliit na bagay. As in, grabe siya mag-effort. And hindi ako ganun ka-vocal sa kanya palagi kung gaano ko na-appreciate yun. Pero hindi niya alam kung gaano kalaking tulong nun for me. Lalo na dun sa mga times na, syempre hindi naman talaga perfect yung araw-araw na magkasama kayo, diba? Syempre may mga hindi maiiwasan yung mga problema or mga konting tampuhan. Kasi ganito kami ka-close and ganito kami ka-comfortable with each other. So I guess, given na yon na may mga ganun talagang mga scenarios minsan na parang hindi kayo magkakaintindihan or konting tapuhan, ganyan. Pero ginagawa niya talaga yung best niya para maging okay ako. And sobra ko na-appreciate yun. Kasi nagulat ako dun sa pinost niya. Hindi ko kasi talaga alam. Wala kasi akong signal nung time na yon. Kasi yung location po namin, abandoned hospital siya. Tapos mahina yung signal ko. Dun sa standby area ko nasan ako, kailangan ko pang lumabas para magka-signal. So hindi ko kagad nakita yung post. Nung pinakita nila sa akin yung post, parang iyang hiya ako, hindi ko maintindihan. Parang parang kakainin na ako ng lupa, ganun. Sabi ko parang okay. And nag-gets ko kagad na yun yung way niya. Yun yung way niya para maging okay ako. Maging okay kami. Yeah. Grabe siya mag-effort. And I really appreciate it. Alam nyo, yun talaga yung manifest namin. Actually, kasi patapos na yung taping namin dito sa My Husband is a Mafia Boss. Pero nasa part na kami kagad na, oh my God, ano kaya what's next? Ano kaya ang gagawin natin? Sana may mabigay sila na ganito, ganyan. Tapos, lagi namin manifest na sana makagawa kami ng Philippine adaptation ng isang Korean drama. Yung mga ganun. Kasi, gusto namin mag-level up eh. Gusto namin kung ano yung nakita nila dito sa My Husband is a Mafia Boss. Gusto namin maiba silang makita sa susunod. So parang, of course, yun kahit kami, yun yung gusto namin mangyari. So hopefully, When
Una sa lahat, sobrang thankful kami sa support. Alam namin na matagal ng mahal ng readers sina Amy at Zeke. So seeing them finally come to life on screen is really special. To everyone who stayed loyal from Wattpad hanggang Viva One, thank you so much for trusting us with these characters. Ramdam namin yung pagmamahal ninyo sa mga comments nyo, sa mga edits nyo, and sa reaction nyo, of course. So sana patuloy nyo pong supportahan at samahan si Amy at Zeke hanggang sa dulo kasi mas marami pang emotions, kilig at surprises ang darating. Palagi naming natatanggap na para daw kaming hinugot sa libro. Kaya Yeah. sobrang nakakataba ng puso kasi dun pa lang malalaman mo na parang worth it lahat ng pagod at paghihirap at oras na binigay namin ni Ren para dito kasi talagang hindi pa nagsisimula yung show, hindi pa nagsisimula yung taping. Sobrang pressured na kami ni Ren. So talagang trinabaho namin to. Kasi for us, malaking bagay talaga and very crucial yung part na kung ano yung unang-unang magiging reaction ng mga fans kapag napanood na nila, lalo na yung first episode. So, malaking bagay na sinasabi nila na kung ano talaga yung nakita nila sa libro, kung ano yung na-feel nila habang binabasa nila yung libro, kung ano yung na-imagine nila nung binabasa nila yung libro, yun talaga yung nakita nila. So, para sa amin, parang lahat ng pinagpaguran talaga namin, lahat ng pinagpuyatan, lahat ng effort, as in, naging worth it siya. Kasi, yun, nakakataba ng puso na sobrang malaki yung pagtanggap ng mga tao and sobrang welcome nila lahat. And minahal talaga nila instantly yung mga characters. And, of course, hindi lang kaming dalawa ni Joseph, kundi lahat talaga ng mga characters na kasama namin dito. So yeah, we're very grateful na ganun kainit yung pagtanggap nila.